Welcome to our video reporting. We are the group 7 and we discuss about the linear recurrence relation. First, we have to discuss the table of contents. We have the linear recurrence, how to solve recurrence relations, applications of recurrence relations, and the lesson summary. I have to discuss about the linear recurrence relation. In mathematics, a list of numbers is properly known as a sequence. What is sequence? Sequence is a list of numbers, like example 1, 2, 3, 5, 8, and so on. The term in the position in a sequence can be identified with a subscript. X sub n with x sub 8 representing the first term in the list. A recurrence relation is an equation which expresses any term in the sequence as a function of some number of terms that precede. We have the given formula of linear recurrence relation. It is x sub n equals f x sub n minus 1, x sub n minus 2, and so on. This means the current term of x sub n is a function of its k previous terms. In a linear recurrence, the function of f is a linear of those previous terms. So, how to solve recurrence relations? A homogeneous linear recurrence relation is one where each term is a linear combination of only previous terms in the sequence. There is no additional terms that independent of the sequence itself. So, how to solve it step by step? First, write the characteristics equation. Pretend each a sub n is r squared. Plug that into the formula. Example, if the recurrence is a sub n is equal to 2a sub n minus 1 plus 3a sub n is minus 2, the equations become r squared minus 2r minus 3 is equal to 0. So, nonlinear recurrence relation. A nonlinear recurrence relation involves nonlinear operations on the terms of the sequence. We have general characteristics. First, it is raised to a power other than 1, is multiplied or divided by another term in the sequence, and last, is used inside of a linear function. So when we say nonlinear recurrence relation, ay isang uri ng ugnayan kung saan ang kasunod na termino ng isang sequence ay nakadepende sa mga naunang termino sa pamamagitan ng hindi tuwirang paraan o non-linear na operation. So here are the general characteristics. Yes, I have said. First is raised to a power other than 1. Ang isang termino sa sequence ay maaaring itaas sa isang exponent na hindi number 1. Second is multiplied or divided by another term in the sequence. Maaaring ang isang termino ay isang multiply or dinidivide sa ibang termino sa parehong sequence. And last is used inside a linear function. Maaaring gamitin ang mga termino sa loob sa isang non-linear function gaya ng sine, cosine, exponential, logarithmic, at iba pa. So, in other words, ang nonlinear recurrence relation ay mas komplikado kaysa linear dahil gumagamit ito ng mas mataas na antas ng operasyon sa bawat hakbang ng sequence. So, the quadratic, ito ang pinaka-general na anyo ng isang quadratic recursive formula. Ang kasakalukuyang termino ay kinakuludan gamit ang isang linear combination ng naunang termino kung saan ang mga constant at ay isang function. Ang quadratic ay tumutukoy sa posibilidad na nagkakaroon ng degree to mas mataas na termino. Next is multiplicative. Ang kasalukuyang termino ay kinakakulong sa pamamagitan ng pag-square ng naunang termino at pagdaragdag ng 1 ito ay isang multiplicative dahil mayroong paraan. And next is logarithmic. So, ang unang formula ay nagsasabi na ang kasalukuyang termino ay ang logarithm ng naunang termino plus 1. Ang ikalawang formula ay nagsasabi na ang kasalukuyang termino
ito ay logarithmic at trigonometric function ayon sa pagkakasunod. Next is square root. Ang kasalukuyang termino ay square root ng sum ng naunang termino at ng index. Next is rational. The rational, ang kasalukuyang termino ay ang produkto ng dalawang naunang termino. Ang degree ng isang recurrence relations ay ang pinakamataas na power kung saan itinataas ang isang nakaraang termino sa equation na nagdedependa sa sequence. Or, mas simple, ito ang pinakamataas na exponent ng isang nakaraang termino sa formula. Second is multiplicative. Kinukuha ang susunod na termino sa pamamagitan ng kwadrado ng nakaraang termino at pagdaragdag ng isa. Pangunahing nagpaparami, ang ginagamit dito, hindi pagdadaragdag. Third one is rational. Ang susunod na termino ay resulta ng pagpaparami ng dalawang nakaraang termino. Gumagamit din ito ng pagpaparami o paghahati. And third is logarithmic. Ang susunod na termino ay ang logarithm na nakaraang termino tapos pagdaragdag ng isa o kaya naman ginagamit ang sine function ng nakaraang termino. Pinapakita dito ang na maaaring gumagamit ng ibang mathematical functions sa recurrence relations. And the last is square root. Ang susunod na termino ay ang square root ng nakaraang termino. Tapos nagdagdagan ng n. Ipinapakita nito ang and the last is square root. Ang susunod na termino, ang square root ng nakaraang termino, tapos nagdadagdag ng n. Ipinapakita nito na maaaring gumamit ng square roots sa recurrence relation.